Hello, Dr. Grace Carol P. Beltran, your dermatologist, dermatologics, and aesthetic surgeon, your obesity resource person, and genitologist. Ngayon po, ang topic natin ay tungkol po sa mga procedures na pwede pong gawin sa inyong mukha at sa ibang areas ng ating katawan para mas gumanda po tayo at mas maging kaaya-aya ang ating itsura. Ngayon, meron po tayong mga tinatawag na mga treatment procedures like for example, mga lasers po. Ang halimbawa na lang dito ay itong carbon dioxide fractional laser, which is the gold standard for ablative treatment. When you say ablative treatment, sinusugatan po nito ang ating buong balat, no, para mag-form ng bagong skin, mag-form ng bagong proteins, yung collagen and elastin, which is essential for skin firmness and elasticity. Okay? So, ang procedure po na ito ay, ang ginagawa po nito ay ano siya, yung hindi niya sinusunog yung entire skin, kundi sinusunog niya po yung columns lang, no? Kunyari ito yung ating mukha. Okay? Ating carbon dioxide laser, ang ginagawa niya, sinusunog niya yung entire surface. Yung bago po ngayon na tinatawag na carbon dioxide fractional laser, sinusunog lang po niya ganyan, column-column lang, at merong mga areas in between na normal. Kaya itong mga normal skin, ito yung nagpapabilis ng paggaling ng mga nasugatan na area para ang healing process po ay mas mabilis. Ayun. Dahil po sa kanyang pagiging fractional laser, ang thermal injury ay controlled. No? Ibig sabihin, hindi nakakatakot in the sense na buong lugar, buong area ay nasunog, no? Kundi portion-portion lang ng skin ang nasunog, kaya yung mga normal skin in between nagpapabilis ng paggaling ng balat ng isang tao na nag-undergo nito. Bukod po dito, vaporize niya or dinadamage niya yung epidermis, no? At itong epidermis na to, kapag na-damage, will stimulate yung mga new cells to produce better cells, at tinatanggal din po niya yung mga precancerous lesions, no? So, napakaganda ng laser na to. At bukod pa dito, it also triggers the natural healing process, and it also heats up the lower area of the skin, which is the dermis, and then stimulates better tightening because of the increase in collagen and elastin formation. Ngayon, ano ba ang mga uses ng carbon dioxide fractional laser? Acne and surgical scars, no? Kung ikaw ay nagkaroon ng acne scars, this will improve your acne scars. It will also improve your surgical scars. Kunyari, bagong opera ka, okay? After 2 months ng pagkaka-opera mo, pwede mong i-laser yung mga lugar kung saan nagkaroon ng hiwa para mas hindi mahahalata ang scar dahil magmo-modify yung healing process, kaya mas maganda yung healing at hindi nahalata na hiniwa ka doon sa mga bahaging iyon ng iyong mukha. Also, it also improves on pores, no? It tightens the pores because of the elastin and collagen formation. It also lifts the skin, kaya you will look younger because of the tightening due to the increased collagen and elastin production. And then it also removes pigmentation, yung mga sun damage, yung mga solar lentigo, at saka yung mga freckles, mga ganun. It also improves those things, no? Kasi nga, it removes the old epidermis and changes it into a new epidermis that is better looking and younger looking. Tapos it also has an effect on an uneven skin tone and texture. So pinapaganda niya yung texture tsaka yung parang mga discoloration sa mukha, no? Inaalis niya to at pinapaganda niya. It also removes sebaceous hyperplasia, which is an enlarged oil glands, no? Pwede niya rin itong tanggalin. At saka marami pa siyang iba. Actually, pwede niyang tanggalin mga saringoma, mga skin tags, mga warts, no? Pwede natin gamitin din to for those things, no? For removing those things. And
yung nga, na-mention ko kanina, yung mga precancerous lesions like actinic keratosis, pwede niya rin tanggalin. Kaya it will prevent the development of a severe type of skin cancer, and it will prevent deterioration of your skin further. Ayan. Tapos, okay, ang procedure na ito, it will take only 15 to 45 minutes, no? After putting anesthesia, mga 15 to 45 minutes lang yung procedure, and then okay ka na. Tapos, you have to avoid, siyempre, sun exposure, and also try to moisturize your skin, avoid harsh chemicals on your face, and avoid any other treatment procedures hanggat hindi pa naghihil yung iyong muka. So, kung ako po sa inyo, maki-Christmas na po ngayon para sa December 25, magandang-maganda po ang ating skin, glowing skin, better looking skin, youthful looking skin. Pumunta na po kayo sa clinic para po magpagawa ng inyong mga skin problems. Okay. Kung may mga katanungan pa po kayo, pwede po kayong tumawag sa aking telephone numbers or cellphone numbers. And also, please like, follow, and share my account. Until the next topic, which we will be discussing another type of laser. Thank you. See you soon.